And guys, sa magandang umaga po, kasama po natin ang Team Joey, no? Si Jom TV Official. Ayun. At syempre yun, naka-helmet na yun. Kasama natin si Idol Joey the Great. And Angel de la Guardia. Yan, nandito po tayo sa Southville 9. Sa may block 94. Lot 94. Ayan. So may itinawag po dito na nangangailangan ng tulong. At hiningi po ang pansin. Tinawag ang pansin ng ating Idol Joey the Great. Ayan, so ngayon nandito na po kami pagkatapos naming magtanong-tanong. Ayan, hopefully ay malaman natin kung ano ang kahilingan na tumawag po sa atin. Yan o. Samahan niyo po kami. Tara. Na lang daw po kayo sumama. Una po kayo sumama. Diyan na lang po kayo at manood, ha? Enjoy po. Po kasi masikip na eh. Ayan. Sa papituan. Ay, umikot yata. Sa papituan. Dito po. Baka po mahilo po. Saan kayo pupunta? Ay, dito lang po. May bibigyan ko lang eh. Pasensya na po kayo ha. Medyo na-istorbo namin kayo. Pero tanghali na po, dapat po bumangon na kayo. Pili ko na ito. Saan kayo punta? Bahay mo ba ito? Eh, naka-istorbo po yata tayo ng ano, ng nagpapahinga. Hindi mo na po wala. Hindi po, may tao po eh. Ayan po, anan eh, tignan mo. May tao ba? Meron po. Sino po sila? Kanina pa po kayo dito, hindi nyo alam. Pwede ko tumuloy. Siguro dito. May nagagalit po nanay. May tao eh, na-istorbo daw po namin. Nagising tuloy. Ah, dito. Ako yung may-ari yung bahay. Nahanap ko tutulungan talaga eh. Ang kagalit talaga namin dito, sama si Idol, si Balcon, si Jones. Ganun sana mahulog kung sa tamang tao, Brad. Ay, hugot. Ito, mauna kayo dito. Ganda pala ng bahay nyo. Kabilaan ng pinto. Dito po kayo nakatira. Tandaan no? Ingat-ingat sa pagdaan. Ayun. Kasama ko ang soul supporters ni Joey the Great. Dami aircon. Dito po kayo pamilya. Medyo mabigat ako eh. Hello po, good morning. Kung makikita niyo po, galing po kami sa isang village. Pagpasok po namin sa loob ng village, siya ganito. At meron pong ganito. At kung makikita niyo, yung bahayan sa likod ng village ay parang ang nagpunta sa Huwag kang magkamali. Huwag kang magkamali. Huwag lang magkamali. Wait lang. Kasi nanay ko. Yan, huwag kang magkakamali. Ayun, ganun pala ang daan. Apo niya po ito. Anak niya po. Apo niya. Tumagos po kami doon sa subdivision. Tumagos kami dito sa likod ng ano ng mga informal settlers dito po sa likod ng kanilang village. Ito yung narating na po natin yung humihingi ng tulong. At tignan po natin kung ano po yung tulong na maibibigay po ng ating idol. A few moments later. Oh, so nasobra naman. Naku, ito ngayon. Yan Ano pangalan niyo po ate? Inayingiti na siya. Itatawa na yan. Bibidyo ko. Siya, bigyan muna natin ng... Maganda po yung analisa na yun. Sa aming pagpasok sa lugar na to, nagtataka ko na bakit mayroong mga tao na tila ba nakatulala. At habang sinisikap ng ating idol Joey the Great na sila ay patawanin, ay nananatili po yung kanilang itsura na tila wala silang naririnig, walang nakikita sa paligid, at para bang wala pong nangyayari. Kapansin-pansin din po ang lalaking ito na nasa likuran ni Idol Joey the Great na tila tulala sa isang tabi. Tumitingin sa mga paligid, subalit hindi po siya nagsasalita. Iniwanan po ng asawa po dahil maliit pa po yung dalawang anak niya. Nagkaganyan na po. Ang isang tahanan, kanlungan ng kamusmusan. Isa sanang maog ng tanggulan para sa mga dito ay naninirahan, na dapat sana ay larawan ng katatagan at lakas na kayang humarap sa hamon ng buhay. Makailang ulit kong nakita si Joey the Great na nagsisikap na ang mga tao dito ay patawanin. Subalit ilang beses din siyang nabigo dahil lang ilan sa mga tao dito ay tila walang pakiramdam. Tila walang naririnig. Ang mga mata ay nakamulat subalit parang walang nakikita.
Ano nga bang sakit na dumapo sa tatlo sa mga miyembro ng pamilyang ito? Lahat sila ay tahimik na nakaupo sa isang tabi. Pinagmamasdan ng mga tao sa kanilang paligid at hindi umiimik. Ayon sa mga magulang, ang unang dinapuan ng sakit na ito ay si Rene, 47 years old. Ito daw ay naligo matapos ang magdamag na pag-uuling dahil ito ang kanyang pinagkakakitaan. At pagkatapos nito ay hindi na umano ito nakausap ng matino. Hanggang sa tuluyan na itong nawala sa katinuan. Ang naging usap-usapan, ito daw ay napasma dahil sa kanyang pagligo pagkatapos ng pag-uuling. Sa paglipas ng mga taon, matapos iwanan na lamang ng kanyang naging asawa, pagkatapos makapanganak sa ika-pangalawang sanggol, si Winnie, 42 taon, ay nakaranas umano ng labis na kalungkutan na minsan ay nagwawala at nagmumura sa galit na nararamdaman sa paglisan ng kanyang asawa hanggang sa paglipas ng panahon. Maikling pagtawa at pagngiti na lamang ang nagiging tugon nito sa mga taong nais siyang kausapin. Katulad ng kanyang kuya Rene, hindi na ito bumalik sa dating katinuan. Paglipas ng 12 taon, dahil sa awa, sa takot at galit sa nakikitang sitwasyon ng ina at tiyuhin, at dahil sa walang magawa at maitulong, si Annalisa, 20 taong gulang, anak na panganay ni Ate Winnie, ay unti-unti na ding bumigay ang pag-iisip. Noong una ay mayroon daw ahas na pumasok sa kanyang tiyan, at ito ay laging nagwawala at nagsisisigaw, umaakyat sa bubungan, maging sa mga puno. Anong totoong dahilan at bakit nangyari ang mga bagay na ito sa pamilyang ito? Suportahan po natin itong pamilya ito na inilapit po sa akin. Ang dami po niya pinagdadaanan. Unang-una na po yung stress, depression po sa buhay. Talagang yun talagang nagpapabagsak sa ating pagkatao. Kaya kung ano po yung pinagdadaanan, ikaw yung mag-a-advise. Umarap ka doon para hindi ka mag-agsaong kamat. Oo. Anong problema mo? Ganyan na po siya nung iniwanan po nung asawa niya. Hindi na ako makausap po ng maayos. Kinakausap ko po sa sir. Tinatawa na lang ako. Sabi ko, magsalita ka. Tita mo ako, di mo na bago kilala. Tumatawa lang po siya. Nanay, ipagpasensyahan nyo na po yung aking kunting nakayanan. Sana po kahit pa paano, loobin po ng Panginoon kung ano po yung naandyan. Kailangan isintro po natin ang Diyos sa ating bahay. Kasi siya po nagpapalakas ng loob sa atin. Ate, Dito siya, anak po siya nito? Opo, panganay niya po. Okay. Ayan, bali ilang taon na po si ate? 20 na? 20 na. Ilan po ang anak ni ate Dalawa Winnie? po. Yung isa po nagtatrabaho na po yung bunso. Lalaki po. Okay, so normal naman si kuya. Opo. Itong panganay lang po ang hindi po sinasapian po siya. Sasapian po ba? So, Ngayon, hindi na ho nakakasalita po. so naman na parang na-adapt niya yung sitwasyon ng nanay. Opo. Eh bakit si kuya po nagkaganon din? May pasma daw po yan sir. Tapos nagkaganyan na po. Sa ano. Mas malamang ito sa pagkatrabaho nila sa uling. Nag-uuling ko sila. Sobrang sa init, tapos naligo. Naligo. Opo. Ano po pangalan ni ate? Annalisa po. Si ate Annalisa nag-aral din ba si ate Annalisa? Nag-aaral Grade 6. Hanggang grade 6. Pagkatapos ng grade 6, Tumigil. dahil ito na yung kondisyon niya. Tumigil kasi wala nang, hindi na kaya. Hindi na kayang gasto sa So ilang taon na po si ate Annalisa na ganyan ng sitwasyon? 20 taon na, no? Hindi po yung nagkaroon siya ng breakdown. Kaya nga, nagkaroon ng ganyan, 20 taon na. 20 years old pa lang po siya. Ay, 2 taon pala. 2 years Edad na. niya, 2 taon. 2 taon na po na nakakalipas. So, ano po ang naging problema ni ate Annalisa? Nagkaroon ba siya ng... Ano yung pinagmulan nung kay ate Annalisa bukod yung kay... Yung pagkaligran niya mo. Ang dami sinasalita, may nakapatol sa na ipi. Siyempre, May nilalaro po yata ako. May naglalaro po sa kanya po masamang spirit. Parang niligo-ligo yung isip. Nasubukan niyo na po ba silang, kumbaga, dalhin sa doktor para malaman ang kondisyon? hindi pa namin na check up.
Kasi alam nyo po, possible din na yung sinasabi ninyo na parang may sumasapi, posible po yan. Kasi alam naman natin ang takbo ng mundo, di ba? Dalawang kapangyarihan lang naman po ang umiiral sa mundo, isang mabuti, isang masama. Okay, so pero pwede rin po ito ay bunga ng depresyon. Baka si Annalisa, nakikita niya yung sitwasyon ng nanay niya. Tapos hindi niya alam kung paano niya matutulungan, hindi niya alam kung paano siya magsisimula para sa pamilya nila. Imbis na tinalo siya ng lungkot niya. Tinalo siya nung wala siyang magawa, tinalo siya nung sitwasyon na parang hindi siya makatulong. Kaya ang nangyari ay siya rin mismo. Parang bumigay siya dun sa ganong sitwasyon. Hindi nakakaya po ng kanyang utak. Iba po kasing dumali ang depression at saka yung tinatawag na anxiety. Ayan. So sa depression, maraming nangyayari sa atin. At ito nga yung isa sa pinaka parang cause niya, mawala sa tamang pag-iisip. Yan po ang problema. Pero alam niyo po ba, iba rin ang nagagawa ng pananampalataya. Totoo po yan. Opo, ang Diyos po ay kaya niyang baguhin ang sitwasyon ng buhay natin. Magtiwala po tayo sa Panginoon sa lahat-lahat ng mga nangyayaring ito. Wala naman pong pagsubok na ibinigay sa atin na hindi natin kayang paglabanan. So meaning, lahat ng ito may mga katapusan po ito . So ang kailangan lang natin ay patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Ate Winnie. Ako po si Rich Falcon. Rich Falcon TV. Kita mo? Ate Winnie, marami nagmamahal sa iyo, 'di ba? Opo. Andito si nanay, si tatay, mga kapatid mo. Ate Winnie, huwag kang malungkot. Mahal ka ng Diyos. Huwag kang malungkot. Labanan mo yung nangyayari sa buhay mo, Ate Winnie. Ha? Laban ka lang. Oo, lalaban lang tayo. Lalabanan natin kung ano man yung masamang espiritu na yan na gustong baguhin yung buong pagkatao mo. Magtiwala tayo sa Diyos, ha. Tingnan po natin kung ano yung possible na maitutulong natin kila Ate Winnie, tsaka sa pamilya po niya. Dito po kila tatay. Ito po yung kanilang bahay ngayon. Ayan, at 3 sa miyembro ng pamilya po ang mayroong ganitong klaseng kondisyon. Si Rich Falcon, nandito po tayo sa tahanan po ng mga Claudio. Ayan, at nakakalungkot man pong isipin at pagmasdan yung kanilang sitwasyon. Nandito po tayo para kahit paano ay maipakita po sa inyo yung kanilang sitwasyon at kung paano po natin sila matutulungan. At remind lang daw po namin sa inyo na 3 po sa miyembro ng kanilang pamilya ang nasa ganitong klaseng sitwasyon. Maaaring sila po ay nagsasuffer from depression o anuman po, siguro nakita nila yung sitwasyon ng kanilang pamilya mula nang si Ate Winnie ay iniwan ng kanyang asawa. So possible po kasi yan na tayong lahat ay naaapektuhan sa kalungkutan na nararamdaman ng isa sa mga miyembro ng pamilya. So ang kailangan po natin dito ay mapalakas natin sila, ate, di ba? Opo, sir. Ayan, mabigyan natin sila ng pag-asa. Yung kahit paano ay mayroong pagsimulan, ng pag-asa doon sa puso nila. Ayan. Marami pong pagkakataon na nagagamot po yung mga ganitong sitwasyon. Ang kailangan po namin ay tulong ninyo para po sila ay maipagamot, mapa-check up, at para kung sakali ay mabigyan ng karampatang gamot, panlunas po sa kanilang karamdaman. Yan, maraming salamat po sa ating lahat at tulungan niyo po kami at samahan niyo po kami para dito po sa pamilya ng mga Claudio. Yes, sir. Yan, God bless po. Mabuhay po.